po natin yung ating pong topic dito sa Book of Titus chapter 3. Last time, na napag-aralan po natin yung verse 1 to verse 2. Ngayon pupuntahan po natin yung verse 3. Mga kapatid, marami na po tayong natutunan na pag-aralan kung paano mamuhay ang isang Kristiyano, paano tayo makitungo sa ating kapwa, kung paano ba ang relasyon ng mag-asawa, kung paano nila pakitunguhan ng isa't isa, ganun din kung paano pakitunguhan ng iyong ganyan mo, ang iyong kapatid mo, kung ikaw naman ay isang empleyado, paano mo pakitunguhan ng kasama mo sa trabaho, ang iyong amo, kung ikaw ay namumuno, paano ang katangian, ang karakter ng isang namumuno. Ganun din kung maglalagay ka ng mga leaders, ng mga mamumuno sa isang church o sa isang organization, ano yung mga character, yung katangian ng mga isang leader na inyo pong ilalagay doon sa pwesto. Ano ba yung katangian niya? Ito po ay atin pong natalakay na. Ganon din naman kung paano tayo makitungo sa mga namumuno sa atin. Bilang isang mamayan, paano natin pakitunguhan yung mga namumuno sa atin. Last time na pag-aralan po natin na kailangan po natin silang ipanalangin, bigyan ng respeto at galangin yung mga lingkod ng Diyos na inilagay niya na para mamuno sa atin. Paano po natin sila tratuhin? Paano tayo makitungo ng maayos ayon doon sa kalooban po ng Diyos? At itutuloy po natin ngayon sa verse 3. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin upang tayo po ay puspusin ng Espiritu ng Diyos. Every head bow and eye closed. Once again, Father God, we thank you sapagkat ang inyo pong presensya ng inyong Espiritu ay naririto, kumikilos sa bawat puso na naririto. Father God, as I'm going to preach your word today, give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word without compromise to bring glory and honor to your name alone, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you ready? Amen. 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 I want you to shout, I'm still alive. I'm still alive. One more time, I'm still alive. I'm still alive. Yan, para tayo po ay gising na gising. Amen? Verse 3, are you there? Sabi ng Bible, ng Titus chapter 3, verse 3, at one time, we too were fools, disobedient, deceived. Kanino ito ay si Paul. The Apostle Paul ang nagsulat po nito, sinulat po niya sa kanya pong disciple, sa kanya pong nakasama sa ministeryo na si Titus, bagamat siya ay isang hintil. Hindi ito naging dahilan, hindi ito naging hadlang upang hindi niya makasama sa gawain ng Panginoon. Kita niyo, wala pong puwang sa puso nila yung mga racist na tinatawag o yung tinatawag po natin na ibang lahi ito, iba ang kanilang tradisyon, ang kultura. Pagdating po sa Panginoong Hesus, tayo po ay iisa. Ano man ang iyong kulay, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong background mo, pagdating sa Panginoon, amen, tayo po ay iisa. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, at one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We live in malice and envy, being hated and hating one another. Kita mo yung kalagayan nila noon? Yung uri ng buhay na kanilang pag-uugali noon bago sila nakakilala sa Panginoong Hesus, bago nila natanggap ang mabuting balita. At sabi nga rito, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal. Kita nyo mga kapatid, kahit gaano kakatalino, ano man ang iyong darating sa buhay, kapag hindi mo kilala ang Panginoon, wala lahat kabuluhan ng mga bagay na ito. Kaya ang sabi ng Biblia, di ba? My people are destroyed for lack of knowledge. Not lack of money, not lack of education, but lack of knowledge where? In the Word of God. Bakit? Amen. Kasi kahit mayroon ka ng lahat ng bagay sa mundong ito, what does it profit is it to a man when he gains the whole world and loses his own soul? Kung wala ka namang relasyon sa Panginoon, wala ang Diyos sa iyong buhay, walang halaga ang lahat ng bagay kung wala ang Diyos sa iyong buhay.
Kaya ang sabi niya, nung una, tayo rin mismo ay mga hangal. Hindi masunurin, naliligaw, at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Kung ano ang sistema ng mundong ito, ang siyang nilalakaran ng maraming tao. Lalong-lalo na kapag walang pagkakilala at tamang relasyon sa Panginoon. Nakakalungkot isipin, nakakalungkot tanggapin, pero ito ang tunay na kalagayan ng taong walang relasyon kay Kristo. Amen. Masakit man, tanggapin. Pero ang salita ng Diyos, ang siyang nangungusap ng sabi niya nung una tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Ibig sabihin, hindi mo pinagkukulan, binibigyan ng pansin ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, wala ka sa mga gawain ng Panginoon. Hindi mo binibigyan ng priority ang pakikinig ng salita, pagpunta sa kanya pong gawain upang manalangin, makinig ng kanyang salita at umawit, sapagkat busy ka sa mga maraming bagay sa mundong ito. Ano mo yung katabi mo, busy ka ba, kapatid? Busy ba? Ay, wait, come on, one more time. Busy ka ba ngayon? Kita mo, mga kapatid? Now, naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Nakikita po natin ang pagkakababahagi, pagkakampi-kampi. Nakikita po natin dito yung pag-aawayan. Wala po tayong nakitang pagmamahalan, pagpapatawad, pagtutulungan sa isa't isa. Kundi ang iniisip lamang ay yung kanilang sariling kapakanan. Yan ang kalagayan ng isang taong walang tamang relasyon sa Diyos. Yan sabi po niya dito, in verses 1 and 2, emphasize how believers ought to behave. In verse 3, shows the contrast of how former non-believers, including both Paul and Titus, had previously in sin. Kaya siya rin mismo, mga kapatid, si Paul, na dati, ang pangalan niya, di ba, tinatawag na Saul, yung mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon, kanya pong pinipersecute. Kanya pong hinuhuli, pinapakulong. Itinuring din niya yung kanyang sarili, na siya rin ay makasalanan tulad natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, nasumpungan siya ng Panginoon. Kung ang tulad ni Paul, na dating hindi nakakilala sa Panginoon, nasumpungan niya ang Panginoong Hesus. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, katatayuan natin, kung hahanapin natin ang Panginoon ng buong puso, masusumpungan din natin ang Panginoon. Amen. Amen? Ang tanong, nasumpungan mo na ba ang Panginoon? Amen. Amen. Nasumpungan ka na ba niya? Amen. Hinahanap mo ba siya? Amen. Anong sabi niya, if you diligently seek Him, you will find Him. Amen. Kung buong puso mo siyang hahanapin, masusumpungan mo siya. Amen. Ang tanong, ano ba ang hinahanap natin sa mundong ito? Minsan mali ang ating hinahanap. Ang hinahanap natin malimit kung ano yung bagay na magbibigay ng kaalwaan sa ating buhay. Kaya hinahanap natin sa mga bagay sa mundong ito. Tulad ng alin, nagpapakapagod tayo. Paano tayo magkamit ng mga ari-arian sa mundong ito para ma-pick natin yung top ng ating career.
Magkaroon tayo ng makaimpok tayo ng maraming kayamanan, maraming kaibigan, maging marunong at magaling. Kasi ito yung ino-offer sa atin ng mundo. Kaya minsan nakapokus na tayo, lalo na kapag kumikita ka ng pera, nalilimot mo na ang buhay mo'y galing sa Diyos na dapat pinag-uukulan mo ng panahon. Amen. Tanong mo yung katabi mo. Saan ka lagi nagpupunta? Sabi ng iba, start your business. Sabi ng iba, secret. Are you with me? Amen. Amen? Now, 7 specific sins common to unbelief are noted. Foolishness, that is kamangmangan. The quality of being unwise, stupid, or not showing good judgment. Ibig sabihin, hindi mo pinag-iisipang mabuti yung mga desisyon mo sa buhay. Pabara-bara ka. Kaya yung sinasabi mo minsan, hindi mo pinag-iisipan. Bigla mo na lang sinasabi. Hindi mo iniisip kung makakasakit ka ba ng damdamin. Are you with me? Amen. Sabi mo sa'yo katabi, dahan-dahan ka. Dahan-dahan. Are you with me? Amen? Are you with me? Amen? Dahan-dahan lang. Dahan lang. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Kasi kapag sinabi mo na ang gusto mong sabihin, hindi mo na mababawi. Sometimes, mas masakit nga yung salita kaysa yung sinaktan ka eh. Kasi yung sugat kung minsan naghihilom ilang araw lamang. Pero minsan yung salitang masakit, lumipas ng mga araw, linggo at buwan, minsan taon, nandun pa rin ang kirot at hapdi ng masamang salita. Amen. Kaya sabi mo sa yung dahan-dahan lang. Dahan lang. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya pag-isipan natin. Verse 2. Number 2. Disobedience, pagsubahin. Failure or refusal to obey rules or someone in authority. Piling mo ikaw lagi yung tama. Gusto mong sumunod pero mayroong kondisyon. Gusto mong sumunod pero partial. Obedience. Kalakalahati lang. Still disobedience. Gusto mong sumunod pero wag mo na ngayon, hindi ka pa handa. That is daily obedience. Still disobedience. Are you with me? Amen. Ang pagsunod, mga kapatid, ito man ay komportable man tayo o hindi, gagawin pa rin natin kung ito ang magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen. Mahirap man, ngayon kung alam natin sa ating sarili, nahihirapan tayo, then be honest. Ask God to help you and He will give you the power na para masunod magawa yung mga bagay na hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. Amen? Amen. Para natin ang Panginoon. Number 3, being misled. Naligaw. To lead in a wrong direction. Bakit? Kasi ang taong ligaw, minsan, kahit ituwid mo, hindi makinig. Amen. Bakit? Kasi naligaw nga eh. Kapag ka naligaw ang isang tao, gusto mong ituwid sa tamang direksyon, mga kapatid, hindi ito biglaan. Mayroong pong proseso. Kaya do not expect ang isang taong naligaw ay kinabukasan isang araw ay nasa tamang direksyon na siya. Kasi baka malayo-layo na ang kanyang ninakbay. Babalik siya doon kung saan siya nagmula para yung kanyang direksyon na pupuntahan ay sa tamang landas. Amen. Kasi baka malayo na ang ating nalakbay. Ibig sabihin, nasa mali kang direksyon. Bumalik ka para makapunta ka sa namang direksyon. Tanong kapatid, saan ka ba naglalakbay ngayon? Saan ka patutungo? Meron bang direksyon? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kasi may mga tao sa buhay na ito, lakbay ng lakbay, hindi nila alam kung ano ang direksyon nilang pupuntahan. Ang masakit, may mga tao na alam nila ang direksyon na kanilang tinatahak ay kadiliman, pero pilit pa rin nilang nilalakaran. Mag-ingat ka, kapatid.
dahil hindi makakabuti ito. Sa sandaling ating mapagtanto na ang direksyon na ating nilalakaran ay alam natin siyang magpapahamak sa atin, mga kapatid, huwag mo nang hintayin pa kung ano ang pwedeng maging consequence sa buhay natin ito. Sa sandaling hinihipo ka ng Panginoon, magbalik loob ka na, humingi ka na ng tawad upang sa ganon, masumpungan mo ang direksyon ng katotohanan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, nasa tamang direksyon ka na ba? Nasa tamang Sabi mo sa nasa tamang direksyon na ako. Nasa tamang Sabi mo sa iyong sarili, by faith, nasa tamang direksyon na ako. Nasumpuan mo na si Jesus. Amen? Hallelujah. Kasi mo, being misled, di ba? Daligaw. Ang totoo, mga kapatid, lahat tayo. Nung hindi natin nasumpungan ng Panginoon, lahat tayo naliligaw. Amen. But thank God, once I was lost, but now I'm found. Once I was blind, but now I see. Hallelujah. Palampakan natin ang Panginoon. Number 4, being addicted to desires and experiences. Kita nyo, mga kapatid, delikado ito eh. Kapag ka ikaw ay nakasanayan mo na ito, ito na yung sa tingin mo, ito yung nagbibigay ng comfort sa iyo, nagpapaksaya sa iyo. Mahirap kong bitawan ito. Kaya kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil ilulukbok ka ng kasalanan ito. Kapag hindi mo inalapit ang sarili mo sa Panginoon. Yan ang katotohanan. Hindi lamang yun, living in evil. Number 6, living in jealousy. And number 7, living in hatred towards one another. Kapag ito ang tumanim sa iyong puso, mga kapatid, ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Dahil ang katotohanan, hindi mo kaya ito sa sarili mo lang. Kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Meron akong good news sa inyo, mga kapatid. Ito man ang nararanasan natin ngayon. Ito man ang kalagayan natin ngayon. Sandaling tayo'y lumapit sa Panginoon. Come to Jesus. Come as you are. Ano man ang iyong buhay. Ano man ang iyong pinagdaraanan sa buhay ngayon. Ano man ang iyong kalalagayan. Sa sandaling lumapit ka sa Panginoon ng may pusong nagsisisi at mapagpakumbaba, kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Dahil ang Panginoon ay patuloy na nagbabago noon hanggang ngayon. Patuloy na nagbabago ng buhay. At kapag binago ng Diyos ang iyong buhay, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ang kumilos sa atin at ang salita niya ang siyang namumutawi sa ating mga bibig, mga kapatid. Your life will never be the same again. Amen. Hallelujah. Praise God. Verse 4. But when the kindness and love of God, hallelujah. Woo! Praise God. But when the kindness and love of God, our Savior, appeared, tingnan mo mga kapatid, we do not deserve that. Yung kabaitan, yung kabutihan, yung biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin, sa kabila ng ating mga ginawa. Pero laging ang biyaya ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon ay laging sapat. Yan sabi niya, di ba? Ngunit ng mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Kita niyo mga kapatid? Kita niyo yung kabutihan ng Panginoon? Tingnan niyo yung imbitasyon pa rin ng Diyos sa atin. Kaya tingnan niyo mga kapatid. Verse 4 explains the origin of the change from immoral living to a changed life. God Himself specifically changed His brought on by the kindness and love of God, our Savior. God alone is the reason for the changed life of a believer, not our efforts. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi yung kabaitan, yung kabutihan na yan galing din sa Panginoon mismo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos sa ating buhay, hindi natin nasumpungan ang buhay. Hindi natin nasumpungan ang katotohanan. Amen. Sa Kanya lahat, sa biyaya ng Panginoon.
Verse 5. He saved us. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid, He saved us not because of righteous things we had done. Ang good news nito mga kapatid, alam niyo ba yung kabaitan ng Panginoon ipinaranas niya na sa atin nung habang ikaw ay nasa kadiliman pa lamang? Hindi inintay ng Panginoon na lahat ng bagay isinuko mo na, lahat ng bagay ginagawa mo ng mabuti, but while we were still sinners, Christ died for us. Meaning, mga kapatid, ipinaranas niya na yung bayaya sa atin. Yung pag-ibig ng Panginoon bago ka pa lamang nagdesisyon. Hinihintay ka ng Panginoon. Tinatawag ka ng Panginoon. Napakaraming mga instrumento ang ginagamit ng Panginoon upang manumbalik ka sa Kanya. Huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Amen. Do not harden your hearts when you hear the voice of the Lord today. Amen. Amen? He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Hallelujah! Kita mo yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Dahil kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, we cannot live a victorious Christian life. Without the power, without the Holy Spirit in our lives, we cannot live a victorious Christian life. If we do not acknowledge the Holy Spirit sa ating buhay, yung banal na Espiritu, kaya lang nalulungkot ang banal na Espiritu dahil hindi natin pinapansin, hindi natin pinapakinggan ang mga conviction niya sa atin. Dahil alin, nag-i-enjoy tayo doon sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Yes, katotohanan nga na may pleasure of sin. Sabi ng Biblia, there is pleasure of sin for a season. Dahil panapanahon lamang yan. Nag-i-enjoy ka ngayon. Pero pagdating ng panahon, ipagsusulit mo rin sa Panginoon ang mga bagay na ginagawa natin na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen. Amen. Are you with me? Amen. There is the difference, mayroong difference between the forgiveness of sins and the consequence of sins. When you ask for forgiveness, if you ask for forgiveness sa Panginoon, He will forgive you. That is the grace of God. But the consequence is there. Kaya lang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kabutihan ng Panginoon, hindi niya pinapantayan yung ating kasalanang nagawa. Yun yung habag ng Panginoon. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Kita niyo yung habag ng Panginoon? Hindi natin to dapat binabaliwala. Tayo iniligtas niya sa magitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan nating ma-refresh. Bakit? Kasi kung ito yung buhay na ito ang ilalapit natin sa Panginoon, hindi tayo magpahugas sa Panginoon. Hindi tayo makakalapit sa ating Diyos na banal. Amen. Pero dahil sa Kanyang habag at biyaya, ikaw ako, tinawag niya, iniligtas niya, inibig niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 5 is a part of poetic stanza covering verse 4 to 7. The praise He saved us specifically implies that God is the source of salvation. Yes, He's the source of salvation, a theme common throughout Scripture. This verse also emphasizes how God saves. Being saved is not something we accomplish through our good deeds, but through the mercy of God. Salvation comes only from God and only through God's mercy. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil ikaw ay nagsisimba, hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, kaya ka naligtas. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating puso. Pakinggan niyo mga kapatid. Nakakamit natin ang kaligtasan hindi dahil ikaw ay nagsisimba,
Hindi dahil ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Naligtas tayo sa magitan po ng biyaya ng Panginoon. Amen. At dahil kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, natanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Dahil pumasok ang biyaya ng Diyos sa ating puso, nanampalataya tayo sa Panginoon. At nung manampalataya tayo sa Panginoon, iniligtas tayo ng Panginoon. Lahat galing sa Kanya. Ngayon, ba't ka gumagawa ng mabuti? Hindi para maligtas. Naligtas ka na muna. Gumagawa ka ng mabuti dahil ito yung bunga ng iyong pananampalataya na ikaw nga ay tunay na nanampalataya. Amen? Hindi ka nanampalataya at gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Baligtad. Naligtas ka na muna bago ka gumagawa ng mabuti. Amen. Yan ang tunay na kaligtasan. Amen? Para pakalaman na ba? Kasi kung sabihin mo, nanampalataya at gumagawa ka ng mabuti, meron ka pang ipagmamalaki sa Panginoon. Pwede mong sabihin sa Kanya yung good works mo. Pero yung good works mo, mga kapatid, galing pa rin yun sa Panginoon. Dahil kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi ka makakapanampalataya. At hindi ka rin makakapanampalataya kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa iyong puso. Bakit kailangan kumilos ang banal na Espiritu sa ating puso? Upang ikaw ay magsisi, makita mo ang iyong sarili. Amen? Are you with me? Amen. Maliwanag na po ba? Ulitin ko, hindi na. Maliwanag na? Palakpan natin ang Panginoon. Verse 6. Very simple and plain, di ba? Simple lang, di ba? Verse 6. Whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Savior. Kanino daw, mga kapatid? Sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mga kapatid, sa Panginoong Hesus lamang natin makakamit ang tunay na kaligtasan, Amen. ang tunay na buhay, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan. Kay Kristo lamang masusumbungan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? Now, in verse 7, last verse. So that, having been justified by His grace. Grace means unmerited favor. Grace means you are not supposed to receive it. Biyaya ng Panginoon. Regalo ng Panginoon. Hindi ka dapat tumanggap, subalit ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang biyaya. Yan ay yung kanyang masaganang habag. Biyaya ng Diyos yan. Hindi ka dapat. You do not deserve it. I do not deserve it. Lahat tayo hindi natin deserve yan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sa habag ng Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang mayaman niyang biyaya. Everybody says, thank you for the grace. Thank you for the grace. Amen? We might become heirs having the hope of eternal life. There is life, heirs of eternal life. Sabi niya, so that having been justified by His grace, we will become heirs having the hope of eternal life. Meaning, there is life more than this. Hindi lamang yung buhay na ito ang ating inaasahan kapag tayo po ay nanampalataya, sumunod sa Panginoon, kundi maging sa buhay na darating. Magkakaroon ka na ng kapayapaan sa buhay na ito. Magkakaroon ka ng kapanatagan sa buhay na ito. Hindi naman nangangahulugan na wala ng mga suliranin o mga pagsubok na darating sa ating buhay. Mayroon pa rin. Ang kaibahan lamang kapag mayroong kang Kristo sa iyong buhay, kahit mayroong bagyo, may mga suliranin sa buhay, ang kagandahan, hindi ka na nag-iisa. Amen. Kapag kasama mo ang Panginoon, anumang bagyo at suliranin ang dumating sa ating buhay, mapagtatagumpayan mo dahil hindi ka nag-iisa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pangako ng Panginoon sa atin, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I am with you always, even to the ends of the earth. Palakpakan natin ang Panginoon. Upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Kung ang inaasahan lang natin sa buhay na ito ay yung buhay namang dito sa mundong ito, then why go to church and pray and serve God? Kung yun lang ang ating inaasahan. Pero alam niyo po mga kapatid, ang inaasahan natin na hindi lamang yung buhay na ito. Mayroon pang buhay na darating. More than this. Kaya kung paano natin pinag-uukulan ng panahon, yung buhay natin dito sa mundong ito,
na maikli lamang. Hindi ba tigit na pag-ukulan natin ng panahon ang buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos sa atin, na wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng kalungkutan, kundi kagalakan, kapayapaan, sapagkat kapiling na natin ng Diyos magpakailan-kailanman. Di ba higit na pag-ukulan natin ito ng panahon? Amen. Ang tanong, pinag-uukulan nga ba natin Amen. ng panahon? Amen. Ngayon mga kapatid, tayo naririto ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, isang magandang hakbang na ito. Nawa hindi lamang ito umpisa, kundi ipagpatuloy natin sa ating buhay na ito, maging modelo tayo upang yung mga susunod nating henerasyon masundan nila, gawin nila, tularan nila yung ating mga yakap, yung ating mga yapak na ating nilalakaran, upang sa ganon, kung paanong tayong ay pinagpapala ng Diyos, nagiging daluyan din tayo ng pagpapala sa ating kapwa, maging yung mga ating mga generation, pagpapalain din ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Praise God! Amen? How do you like that? Titus chapter 3 verse 7, yung ating context summary is a poetic descriptions of God save us rather than depending on our good deeds. God rescues us on the basis of His mercy. When a person accepts Christ, they experience regeneration. Meaning, ano ibig sabihin nun? A spiritual cleansing. God generously gives us the Holy Spirit and forgives our sins through His grace. Ibig sabihin mga kapatid, yung banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. At dahil ang banal na Espiritu ang nananahan na sa atin, hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi mo na nai-enjoy ang kasalanan. Kapag ang kasalanan pumasok sa ating buhay, nalulungkot ka, humihingi ka ng tawad, nagsisisi ka. Sapagkat ang totoong anak ng Diyos, ang may banal na Espiritu na pinananahanan ng Diyos ay hindi natutuwa sa kasalanan, kundi siya ay nalulungkot. Kaya ang kanyang ginagawa, humihingi siya ng tawad. Sapagkat ang talagang nais niya ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig, ang Diyos na nagligtas sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Diba? Amen? Amen. Praise God. This verse continues comments on salvation which Paul began in verse 4. Paul states that grace is what justifies us, meaning God's grace declares us forgiven and reconciled to God. Hallelujah. Justification is being made right with God. The New Testament continually states that this is the result of God's grace, not our works. Kita nyo? Dineclare tayo, we are being declared righteous. Meaning, naging righteous ka not because of your good works, simply because your faith in Christ makes you righteous. So my belief in Christ, my faith in Christ, our faith in Christ make us righteous. Dan yung grace ng Panginoon na dumaloy po sa atin. Amen. It is important to understand that justification takes place by faith. That's right. The result is peace with God. Titus 3:7 also adds that we become inheritors of hope of eternal life. Kita nyo? Napagkaluban pa tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. That is the assurance, mga kapatid, na meron tayong buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, kapiling mo na ang Panginoon doon. The praise we might or we may, as seen in the English translation, does not mean something unsure. It means that the opportunity for eternal life is the result of being justified by faith. Without faith, there is no justification. Without justification, there is no salvation. If obtaining eternal life depended on human goodness, no one would qualify. Kapag sa magitan ito ng mabubuting gawa ng mga tao sa mabubuting ng mga ritual, mga pagsunod, hindi natin ito ma-obtain. Bakit? Kasi walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang ating Diyos ay napakabanal. Kaya sabi ng Biblia, there is none righteous, no not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. But because of His grace, His mercy, inabot tayo ng Panginoon. Yan ay dahil sa Kanya pong biyaya at habag sa atin, mga kapatid. Only salvation by grace through faith makes eternal life possible
Likewise, referring to home doesn't imply something which we may or may not occur. Rather, eternity in heaven is something positive we anticipate. Would you stand up, my brothers and sisters? Walang pangalan ng Panginoon. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama. At Lord willing, we'll see you again next Friday sa atin pong part 3. God bless you.